Amen. Nakaka-blessed dahil nakapag-daos tayo ng ganyang event. At kahapon nga dito ginanap yung morning watch ng Psalm at ilang mga pastor yung narito kahapon. At sabi nga nila, first time in history sa mga churches dito sa Pulilan na tayo ay nakapag-baptize ng ganyang kadami. Palakpakan natin ang Diyos. Amen. At nakakatuwa, habang pinapanood ko, binalikan ko yung mga nakaraang family day na ating pong naisagawa sa mga nakaraang taon. Talagang it's one of a kind. Palakpakan natin ang Diyos. Amen. At I challenge you, church, the next year, 2027 na yon. 2027 na yon, ay siguro mas higit sa ating nagawa yung mangyayari sa 2027. Amen? Amen? Kaya nawa, mas marami dapat yung bilang ng ating dadalo sa Family Day sa 2027. Dahil sabi ko nga, ito yung event o okasyon na hindi mo panghihinayangan. Amen po. Kaya sa Diyos ang kapurihan, bagamat talagang hindi natin alam kung ano yung magiging resulta dahil hindi biro yung pong ating expenses sa nakaraang Family Day. Subalit, alam naman natin that there's nothing impossible with God. Amen? Amen? Kaya sa Diyos ang kapurihan, napakasarap tanawin. At nakaka-bless dahil dun sa mga nag-training sa musical instrument this past few weeks, ay nakita natin yung pong effort na ginawa ng ating mga bata para matuto sa mga instrumento. At ang nakakatuwa, ilan sa mga bata ay talaga namang ipinagpundar ng sariling instrument. Merong anak na ibinili ng keyboard at may nagpaplano na bumili ng gitara. Alam niyo po, investment po yan sa Diyos. Yan yung bagay na huwag niyong panghihinayangan. Dahil yung ang anak niyo ay matuto at magamit para sa gawain ng Panginoon, hindi lang dito mapapakinabangan ng anak niyo yan. Kung matatandaan niyo si Kenneth, anak ni Sister Telma at ni Tatay Mario, as a seaman, di ba? Engineer siya na nasa barko. There are times na pagka merong gathering, lalo pag Christmas time na nasa barko siya, nagagamit niya yung kanyang pagtugtog. Even Lonlon, di ba kahit si Lonlon, dahil sila yung mga instrumentalist ng church, nung sila'y panahon ng kanilang kabataan, kaya naman, maging nung sila ay nasa kanilang trabaho, nagagamit pa rin nila. Amen? Kaya asset po yun. Kaya dun sa mga interesado na matuto sa instrument, huwag niyong panghinayangan. Itulak niyo yung inyong mga anak para matuto sa larangan ng musika, lalo na sa pagtugtog. Dahil yan ay kanilang tataglayin at hindi na maaagaw sa kanila. Ako every time na sinasabi ko sa inyo, every time na nakikita ko yung aking 4 na anak dito sa stage, talagang hindi matatapatan ng anumang kasiyahan. Kaya mga magulang, itulak nyo yung inyong mga anak upang matuto sa larangan ng musika, anuman yung kanyang hilig, suportahan nyo siya. Amen? At totoo po yun. Huwag niyong panginayangan na anuman yung hilig ng anak nyo na magagamit para sa gawain ng Panginoon, investment po yan. Tandaan niyo po, your labor in the Lord is not in vain. Kung yung mga ibang bagay nga na bibigyan natin ng pansin, na wala namang kabuluhan, ito pa ba na may kinalaman para magamit yung ating mga anak para sa gawain ng Panginoon? Amen po ba? Kaya wag niyo po yung panghinayangan. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Isa pa palapakan natin ng Diyos. At dahil katatapos lang ng ating Family Day at napakahalaga
na patuloy na maunawaan natin yung kahalagahan ng bawat pamilya. Kaya sa pagkakataong to, hayaan natin ang Diyos ang patuloy na magbigay ng karunungan, ng kaalaman upang sa ating pag-uusapan at pag-aaralan mula sa kanyang mga salita, ang Diyos ang siyang mamagitan. Tayo pong lahat ay yumuko. Ama namin Diyos, na sumasalangit kami, nagpapasalamat sa kabutihan mo. At sana napakagandang pagkakataon na muli mo kami dinako sa lugar na ito upang mag-aral ng iyong mga salita. Dalangin ko na ikaw yung patuloy na kumilos sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. Apart from you, Lord, we are nothing. Kaya sa pagkakataong to, hinihiling namin yung pagsama mo. Dahil sinabi mo sa iyong mga salita, kung sa amin 2, 3 na nagtipon, ikaw ay naroroon. Kaya naniniwala kami, Panginoon, sa pagkakataon na kami nagtitipon sa pangalan mo, ikaw ay naroon, Panginoon. Kaya dalangin ko ang karunungan at kaalaman na nagmumula sa iyo, ang patuloy na pagkalubos sa bawat isa upang magkaroon ng pagkatuto at pagkaunawa. Salamat o Diyos, nahayaan mo na magsisilbing kalakasan, hamon ang bawat salita namin pong pag-aaralan sa umagang ito. Sa iyo na binibigay ang pinakamataas na papuri at parangal sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin Panginoon at ang lahat po ay makakaupo na sa presensya ng ating Panginoon. God. Nawa, yung bawat isa ay nag-enjoy nung ating nakaraang family day. Nag-enjoy po ba? Na-bless po ba sa family day natin ang lahat? Kaya nakakatuwang balikan nandun po kapag makikita natin yung kaganapan na isa tayo dun sa nakapaloob sa isang kaganapan ay nagbibigay ito ng kagalakan sa bawat isa sa atin. Dahil ngayon ay huling linggo para sa buwan ng Mayo. Kaya naman yung ating family day ay idinadaos natin every third week of May, idinadaos natin yung ating family day. At napakahalaga yung usapin patungkol sa pagpapamilya. Dahil kung titignan natin sa panahon ngayon, lalo na sa panahon ngayon, talagang ito na lang yung makikita natin na dapat makapagpundar tayo ng isang maayos, matiwasay, at masayang pamilya. Why? In the book of John 10:10, ito yung pilit na winawasak at sinisira ng kaaway. Are you getting it? Ano sabi sa John 10:10? Di ba? Kaya pumarito ang kaaway upang ano? Upang magnakaw, pumatay at magwasak. Hindi lingid sa ating kalaman na napakarami ang wasak na tahanan sa pagkakataon na to. At patuloy na maraming nawawasak na tahanan. Kaya nga makikita natin sa Facebook na kung saan hindi na pera yung number 1 na dapat pagtuunan ng pansin ng tao para siya ay maging masaya. Dahil yung ikaw ay magkaroon ng isang buong pamilya, buong masayang tahanan, yun po yung masaya sa buhay. Amen? Kaya purihin ng Diyos dahil ito ay isa sa atin pong isinusulong yung usapin patungkol sa pamilya. Kaya nawa, patuloy nating i-encourage yung bawat isa, lalo na meron po dito, hindi naman lahat buo yung pamilya na dumadalo dito sa church. Meron dito anak lang, meron magulang lang. Subalit lagi natin panghawakan yung pangako ng Diyos mula sa kanyang mga salita. Na manampalataya ka, ikaw at ang buong sambahayan mo ay maliligtas. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Yung bawat pamilya dito na buo, nagsimula din yan sa siya lang. Amen? Nagsimula lang yan, tatay lang yung umaten. Nagsimula yan, nanay lang. Or anak lang. Subalit dumating yung pagkakataon dahil sa pagpapatuloy na buo yung pamilya. Tandaan niyo, walang imposible sa Diyos. Hindi man dumating yung pagkakataon na makasama mo yung iyong buong pamilya. Subalit sa pagkakataon na ito, nais kong sabihin sa iyo man lang magsimula na makapagpundar at magpundasyon sa kamay ng Panginoon
kung ikaw ay papasok sa pagpapamilya. Amen? Amen? Kaya maraming kaparaanan. Subalit tandaan nyo, ito yung pinakamabuti na desisyon na gagawin ng isang tao. Yun siya ay mapabilang sa tahanan ng Diyos. Amen? Nais kong tapusin yung buwan na ito sa usaping pangpapamilya pa rin. Kaugnay nung ating pong paksa nung nakaraang linggo, nais kong magbukas ng usapin patungkol sa pagpapamilya. Ang ating pong tema sa umagang ito ay patungkol sa ang pamilyang itinayo sa salita ng Diyos. Ulitin ko po, ang pamilyang itinayo sa salita ng Diyos. Kung titingnan po natin, sa panahon na to, talagang napaka-rare na masasabi na talagang yung pamilya ay sama-sama na tumutungo sa bahay-sambahan upang dakilain at purihin ang Diyos sa kanilang buhay. Di ba? Number one, sabi nga, ang pamilya ay disenyo ng Diyos. Ang pamilya ay disenyo ng Diyos. Anong sabi sa Genesis chapter 2 verse 18? Kung titingnan natin, babalikan natin yung pagkakalikha ng Diyos. Sabi sa Genesis chapter 2 and verse 18, matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Kaya kung titignan natin, sabi ito, hindi aksidente ang pamilya mo. Ito ang unang institusyon na ginawa ng Diyos bago pa ang simbahan o gobyerno. Ang tahanan ang unang paaralan ng pag-ibig. Kaya nga nakakalungkot dahil hindi ito naunawaan ng maraming tao, lalo na nang pumasok sa pamilya, yung kahalagan o yung significant ng pamilya. Bakit may pamilya? Kanino nagmula ito? Amen? Kaya sabi doon, hindi aksidente ang pamilya mo. Ito ang unang institusyon na ginawa ng Diyos bago pa ang simbahan o gobyerno. Kaya naman, sabi ito, ang tahanan, ang unang paaralan ng pag-ibig. Are you getting it? Are you getting it? Nung hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon, nung wala pa tayo sa ganitong pananampalataya, anong pamilya meron tayo? This is the question. Anong pamilya meron tayo nung wala pa tayo sa ganitong pananampalataya? Nakita niyo ba yung malaking pagbabago na dumating sa buhay mo bilang pamilyadong tao nung ikaw ay napasama sa ganitong pananampalataya o nung ikaw ay kumilala sa Panginoong Hesukristo? Nagkaroon ba ng changes? Nagkaroon ba ng pagbabago? Anong nagawa ng pagkilala mo sa Panginoon sa dating kalalagayan ng pamilya mo? Anong pamilya meron ka nung hindi mo pa nakikilala si Kristo? Amen? Meron bang malaking pagkakaiba? Or ganito siguro yung ating gawin. Bilang nakakilala sa Panginoon, paano mo ikukumpara yung pamilya na meron ka dun sa kapitbahay mo na walang pagkilala, walang lubos na pagkilala sa Panginoon? Anong pagkakahalintulad yung makikita mo? Anong kaibahan? Di ba? Kaya talagang maliban na ang tao ay may pagkakilala sa Panginoon at maliban na si Kristo ang sentro ng isang tahanan, doon makikita at mararanasan yung kahalagahan
ng sinasabing pamilya. Amen? Amen? Kaya dito sa umagang ito makikita natin yung kaibahan at yung kahalagahan kung bakit kinakailangan na patuloy na tayo umabot ng maraming pamilya nakikilala kay Kristo upang maranasan din nila yung kaibahan at kahalagahan ng sinasabing pamilya. Lalo na ngayon, rampant yung poverty. Laganap yung kahirapan. Anong senaryo meron yung isang tahanan na walang Kristo? Na hindi ang Diyos ang sentro ng kanilang pamilya? Amen? Masasabi mo ba na mapalad ka dahil nakakilala ka sa Panginoon? Na ngayon, magkasama na kayo, nakakasama mo yung pamilya mo para sa gawain ng Panginoon? Kaya nga dito nakita natin yung kaibahan at yung kasiyahan ng buhay. Di ba? Dati akala mo, ang obligasyon mo lang ay magtrabaho na magtrabaho. Di ba? Marami sa mga tao ngayon, ganun pa rin yung kanilang thinking. Kaya ganun kahalaga at pinaprioridad nila yung pagkita o yung pagtatrabaho dahil akala nila yun lang yung kabuuan ng buhay. Amen. Subalit nakita natin yung kaibahan dahil kung tayo ay merong panahon sa ganitong gawain na yung araw ng linggo ay pinaprioridad natin para sa Panginoon, nakikita natin kung paano lumalakad yung bawat araw simula Lunes hanggang Sabado. Amen? Na bagamat nawala ba yung problema ng pamilya? Meron pa rin. Pero hindi kagaya nung panahon na ikaw ay walang pagkakilala sa Diyos. Kapag may problema, talagang mabigat. Unlike ngayon, magkaroon man ng suliranin, pero maayos na naharap. Amen. Dahil doon natin makikita yung kahalagahan kung ano ang pwedeng gawin, kung paano namamagitan ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Kaya dito makita natin, sabi doon, ang tahanan ang unang paaralan ng pag-ibig, pagpapatawad at pananampalataya. Paano natin ibababa itong usapin na mahalaga na ito sa ating sambahayan? Kailan lang tayo nagkaroon ng kamalayan na ito pala yung bagay na dapat upang magkaroon ng isang tama at masayang pamilya? Amen? Di ba sabi doon, ang tahanan, ang unang paaralan ng pag-ibig, pagpapatawad at pananampalataya. May tatlong bagay na mahalaga na kinakailangang umiral sa loob ng tahanan. Na lagi natin naririnig, lagi kong sinasabi, we cannot give what we don't have. Di ba? Paano ipapamulat ng isang ama ng tahanan, paano ipapamulat ng isang ina ng tahanan sa kanyang sambahayan yung bagay na nais ng Diyos kung wala siyang kaalaman? Amen. Kaya pag sinabi ang tahanan, di ba, ang paaralan ng pag-ibig. Paano mo ipapangaral, paano mo ipaparanas sa isang tahanan yung pagmamahal kung hindi mo alam kung paano mo ito isasagawa sa loob ng tahanan? Amen? Amen? Na-picture nyo ba? Sino bang hindi nangarap at naghangad na magkaroon at makaranas ng isang masayang tahanan? Bakit ba may mga broken families? Bakit ba may mga wasak na tahanan? Ano ang pinagmulan? Amen? Kaya dito makikita natin yung kahalagahan ng isang tao kapag siya ay nakakilala kay Kristo. Dahil nakita natin na anuman yung ating kahapon
Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Ano man yung ating kahapon, nagkaroon ng transformation. Amen? Ano man yung sitwasyon na meron tayo sa ating sambahayan, nung tayo ay nagkaroon ng kaugnayan kay Kristo, nakita natin yung pagbabago. Kung bibigyan siguro yung bawat ng pagkakataon, yung bawat ama ng tahanan na magsalita tungkol sa kanyang sambahayan kung anong meron sila ngayon, siguro kulang yung ating maghapon. Amen? Dahilan, bakit bumabalik-balik ka? Ibig sabihin, meron kang napatunayan. Amen? Na kaya bumabalik-balik ka, alam mo na meron kang napatunayan at meron nangyari na bago sa inyong sambahayan. Amen? Kaya sabi ang tahanan ng unang paaralan ng pag-ibig, pagpapatawad at pananampalataya. Amen? Walang perpektong tahanan. There are times, or most of the times, nagkakaroon ng aberya sa loob ng tahanan. Subalit, paano i-handle yung pangyayari kung hindi mo alam yung salitang pagpapatawad? Ibig sabihin, pangalawa, sa pagmamahalan na ang tahanan ay paaralan ng pag-ibig at paaralan ng pagpapatawad. Amen. Like what I said, may pagkakataon na nagkakaroon ng sigalot sa loob ng tahanan. Kaya maraming nawasak na tahanan dahil walang pagpapatawad. Amen? Dahil walang pagpapatawad. Ibig sabihin, kung gaano kahalaga yung pagmamahal, ganun din kahalaga yung pagpapatawad. Amen? Dapat, anuman yung kaganapan, anuman yung pangyayari, dapat hindi humahantong sa hindi tamang desisyon. Amen? Hindi dapat humantong sa hindi tamang desisyon. Dahil sabi ko, wala namang perpektong tahanan. Pero hindi solusyon yung tapusin mo yung pangyayari o yung pagkakataon. Amen? Dahil tayo man, kung ang Diyos ay nagdesisyon na tayo ay mapahamak na lang, dapat walang Kristo na nanawag sa lupa para tubusin ang sangkatauhan sa kasalanan. Amen? Nakita niyo yung kahalagahan ng pag-ibig ng Diyos Ama? Nakita niya yung pagkakasala ng sangkatauhan, pero hindi niya tinapos doon sa bagay na ang tao ay mapapahamak. Gumawa ang Diyos ng kaparaanan sa udyok ng kanyang pag-ibig. Naisugo ang kanyang kaisa-isa at bugtong na anak upang ang tao ay hindi mapahamak. Amen? Sinagip ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo upang hindi masira ng tuluyan, upang hindi magkaroon ng pagkawasak. Church, mga magulang, yun dapat yung ating papel. Yun dapat yung ating papel na kung saan meron mang sigalot, meron mang misunderstanding, meron mang sitwasyon na mabigat, na dumating, may suliranin man. Diba? Dapat activated yung ating pagpapatawad. Are you getting it? Dapat activated yung ating pagpapatawad. And then, sabi doon yung pangatlo, ito'y paaralan ng pag-ibig, ng pagpapatawad at ng pananampalataya. Kaya nga, di ba, sinisikap natin, itinuturo namin sa inyo na ang kahalagahan na kung dapat yung pamilya ay madala sa paanan ng Panginoong Hesus. Kung bakit mga magulang, dapat yung ating mga anak, tayo, yung nagtuturo sa kanila, tayo yung naghihikayat, nagdadala sa kanila sa ganitong gawain. Amen? Kaya nga nakakatuwa. Sa pangunguna ni Jem ay nagturo siya sa larangan ng musika sa pamamagitan ng pagtugtog. At napakahalaga nung bagay na tayo mga magulang yung magdala sa kanila. Kasi bakit? Kaysa iba yung matutunan
ng ating mga anak, di mas mainam at mas mabuti na matuto na lang sila na tumugtog. Amen? Alam niyo ba kung gaano kadelikado yung mga kabataan ngayon? Nitong nakaraan lang, ilan yung mga nagpo-post sa Facebook na kung saan humihingi ng tulong dahil nawawala yung kanilang anak. Maraming ganyang pangyayari. Na may mga kabataan dahil mali ang kanilang nasamahan, impluwensya ng mga maling barkada, ano ang kanilang kinahinatnan? Gaano kahirap, gaano kasakit sa isang magulang yung ang anak mo ay mapariwara. Iintayin pa ba natin na dumating sa atin yung ganung tagpo bago natin sila dalhin sa Panginoon? Amen? Kaya sino ang magtuturo sa kanila sa kanilang pananampalataya? Amen? Napakadelikado ng kalalagayan ng bawat kabataan sa panahon natin ngayon. Kaya yun yung panalangin ko na ang church na ito ay magamit ng Diyos as His instrument para dun sa mga tao na wala pang lubos na pagkakilala kay Kristo. Para magamit ang church na ito, makaabot ng maraming kabataan, makaabot ng maraming bata nakikilala kay Kristo. Amen? Dahil hindi na sapat yung paalalahanan mo lang yung iyong anak. Matindi ang impluwensya sa labas ng tahanan. Are you getting it? Matindi ang impluwensya sa labas ng tahanan. Amen. Kaya nga bilang mga magulang, maliban na ang mga anak natin ay magkaroon ng banal na pagkatakot sa Diyos, dito lang sila magkakaroon ng kamalayan. Because the Bible says, di ba? Fear is the beginning of wisdom. Amen? Magalit ka man, gawin mo man lahat, sabihin mo man lahat ng gusto mong sabihin para turuan ng anak mo, binabaliwala lang. Gaano kasakit sa isang magulang. Kaya nga ang tahanan ay paaralan ng pagmamahalan, ng pagpapatawad, at ng pananampalataya. Mula sa loob ng tahanan, dapat dito nagsisimula na makilala nila si Kristo. Amen? At alam niyo, magiging madali yung lahat ng ito para sa kanila kapag may pagmamahalan na nararamdaman sa loob ng tahanan. Amen. Amen. Pangalawa, ang hamon ng pagpili. In the book of Joshua, chapter 24, and verse 15, sa aklat ng Josue, kabanata 24 sa talatang 15, anong sinasabi rito? At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, umili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia. What next? Ito, hindi ba nakuha yung kasunod? Okay. O ang mga Diyos na mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitirahan. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Mga magulang, napakaganda ng kataga na sinabi ni Josue para sa lahat ng nakakarinig sa pagkakataon na yon, na dapat tayong mga magulang, ganito rin yung ating paninindigan. Di ba? Ganito rin yung ating paninindigan. Huwag kang pumayag na hindi malaman, makilala yung tama. Amen? Kaya bilang mga magulang, sabi ko nga, hanggat nasa puder mo yung iyong mga anak, ituro mo yung tama at dapat para sa kanya. Bakit maraming magulang na ang ginagawa? Sabi doon, madalas abala tayo sa pagpapakain at pagpapaaral sa ating pamilya, sa ating mga anak, di ba? Parang ito yung napaka halaga
na ating buong katungkulan bilang magulang. Yung sila ay pakainin, yung sila ay pag-aralin. Ano ba yung dahilan bakit kinakailangang pag-aralin ng mga magulang yung kanilang mga anak? Ano yung dahilan ng magulang bakit nyo pinag-aaral yung inyong mga anak? May kinalaman ba yon sa kanilang kabutihan? Meron. Di ba? May kinalaman ba yon sa kanilang pag-unlad? Meron din. Ibig sabihin, dahilan kung bakit kinakailangan natin silang pag-aralin dahil gusto natin, nais natin na magkaroon sila ng magandang buhay. Are you getting it? Ito yung dahilan. Di ba? Subalit hindi natin namalayan na may Diyos na merong maganda at dakilang panukala na inilatag para sa bawat isa. Amen. There's nothing wrong with that, parents. Na tayo mangarap para sa kanila. Pero tandaan natin kung yung pangarap mo bilang magulang ay ipapaloob mo sa pangarap ng Diyos para sa kanila, palagi ko mas higit yung mararating at mararanasan ng ating mga anak. Amen? Ano sabi sa Jeremiah? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and the future. Ang Diyos yung may tunay na magandang panukala para sa buhay ng isang tao. Nasa sinapupunan pa lamang tayo ng ating mga ina. Alam na ng Diyos yung mangyayari sa ating buhay. Amen? Siya yung nakakaalam ng lahat ng mabuti, tama at maganda para sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya nga magkakaroon lang ng direksyon yung buhay ng ating mga anak. Una, kapag sila ay ating naturuan ng tunay na pananampalataya. Kapag sila ay nagkaroon ng tunay na kaugnayan sa Diyos. Amen? Dahil kapag nagkaroon ng kaugnayan, yung tunay na kaugnayan sa Diyos, lahat ng kanilang gagawin, pagpapalain ng Diyos. Bakit pinagbibiinan ko yung salitang tunay na kaugnayan sa Diyos? We, as Filipino, talagang tayo sinilang na makadiyos. Ang bansang Pilipinas ay tinagurian na isang bansang Kristiyano. Subalit, ngunit, datapwat bagamat, alam lang ng marami na may Diyos, pero hindi niya kilala kung sino ang Diyos sa buhay niya. Are you getting it? Magkaiba po yung alam mo na may Diyos at kilala mo ang Diyos. Amen. At nung mga nakaraang linggo na pag-aralan natin dila ni Pastora patungkol kay Sakeo, na kung saan si Sakeo bilang isang publikano, siya yung mataas na may katungkulan sa BIR. Hindi ba? As a tax collector. At dahil sa kanyang yaman, mula sa kanyang trabaho, hindi nagdala ng enjoyment, hindi nagdala ng tagumpay, ng isang masayang buhay para sa kanya yung kanyang yaman. Kaya naman, minsan isang araw nung mabalitaan na nadadaan doon sa lugar na yon ang Panginoong Yesus, siya ay nagkaroon ng simpleng pagnanasa na upang makita. Can you imagine that? Ang kanyang desire ay yung makita kung sino ba yang Jesus na yan. Amen. Bilang tao, nung humakbang si Sakeo sa kanyang desire para makita niya ang Panginoong Jesus, doon naganap that we are living not by law, but by grace. Tayo ay nabubuhay ayon sa biyaya ng Diyos. Nung makita ng Diyos ng Panginoong Yesus, yung nasa ng puso ni Sakeo na siya'y makita. Anong sumunod na pangyayari? Ang nasa ni Sakeo, makita niya ang Panginoong Yesus. Pero ang nasa ng Panginoong Yesus, makilala siya ni Sakeo. Amen?
Yun yung grace of God. Yun yung biyaya ng Diyos. Kaya talagang when it comes grace, 50-50 dapat yung tao. Gawin mo yung 50% mo at gagawin ng Diyos yung 50% niya, to be exact 100%. Hindi pwedeng ang Diyos lahat. Hindi pwedeng ang tao lang ang gagawa. Kasi tayo nabubuhay ayon sa biyaya. Kaya tigsi 50 ang labanan. Amen? Nais ni Zaccheo na makita ang Panginoong Hesus. Subalit nais ng Panginoong Hesus na makilala siya ni Zaccheo. Ano nangyari? Nung siya ay naglalakad na, parating na sa lugar kung nasaan si Zaccheo, anong ginawa ng Panginoong Hesus? Huminto siya dun sa lugar na nandun si Zaccheo kasi pumanik siya sa puno ng sikomoro. Dahil sa kanyang kaliitan, si Zaccheo ay pandak. Dahil siya ay pandak, sa dami ng tao na nag-aabang sa pagdaan ng Panginoong Hesus, wala siyang lugar para masilayan man lang si Jesus. Kaya binaliwala niya yung kanyang kalalagayan. Nung makita niya yung puno ng sikomoro, pumanik siya para makita lang niya kung sino si Jesus. Nakita niyo yung effort na ginawa ni Zaccheo? Bilang isang kilala, may posisyon at mayamang tao, hinubad niya yung lahat ng yun. Makita lang si Jesus. Are you getting it? Nakita ni Jesus yung effort. Nakita ni Jesus yung desire ni Zaccheo. Anong ginawa ng Panginoong Jesus? Sa dami ng tao na naroroon sa pagkakataon na yon. Sino nakapanood ng Piyesta ng Bayan? Yung Niling Carabao. Gaano kadami yung tao? Hindi madaling makipagsiksikan. Amen? Hindi madaling makipagsiksikan. Pero si Zaccheo gumawa siya ng kaparaanan at yun yung humipo sa puso ng Panginoon. Kasi sa ganitong pagkakataon dito makikita yung sinseridad ng isang tao sa pamagitan ng kanyang effort. Amen? Hindi nag-utos si Zaccheo na sabihin mo dyan sa mga tao sa harapan ng ating lugar ay tumabi sila dahil gusto kong makita ang Panginoong Hesus. Hindi ginamit ni Zaccheo yung kanyang kapangyarihan. Amen? Bilang isang mayaman at may posisyon. Kundi, hinubad niya yung lahat alang-alang sa kagustuhan niya na makita ang Panginoong Hesus. Kaya siya'y pumanik ng puno ng sikomoro. Gaano yung kahihiyan kapag may nakakita sa kanya na siya'y naandun sa puno ng sikomoro para lang makita yung pagdaan ng Panginoong Hesus. Dahil sabi ko nga, may mga bagay na pwedeng humipo sa puso ng ating Panginoong Hesus. Kaya naman, hindi nawalan ng kabuluhan yung effort na ginawa ni Zaccheo. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus nung siya ay nasa tapat, kung saan nandun si Zaccheo, Zaccheo, bumaba ka dyan. Ako'y paparoon sa iyong tahanan. Palakpakan natin ang Diyos. Sa bawat naghahangad na makilala ang Panginoong Hesus, hindi siya mapapahiya. Amen? Amen? Kaya naman, yung kaligtasan na yon ay dumating sa tahanan ni Zaccheo. Kaya hindi sa pera. Dahil naghanap Zaccheo ng satisfaction na kung saan mathabang panahon na hindi niya nararanasan at nararamdaman. Merong portion doon sa inawit natin sa worship kanina na may ganung eksakto na mensahe. Saang lugar yon? Lord, anong sabi doon? Lord, we run into your loving arms. Anong kasunod? We're safe and secure in your love. What next? We're the only one that satisfies me. Diba? Yung pag-ibig mo lamang, yung makapagbigay sa akin ng kakontentuhan. Church, yung contentment na hinahanap ng maraming tao, wala sa sanlibutan.
nasa Panginoon. Ulitin ko, yung contentment, yung kakontentuhan na hinahanap ng maraming tao, wala dito sa sanlibutan. Nasa Panginoon lang. Are you getting it? Palakpakan natin ng Diyos. Amen. Kaya naman, makita natin kay Josue yung kanyang paninindigan na hindi lang bilang ama ng tahanan nung napatunayan niya yung kabutihan at katapatan ng Diyos, hinikayat niya ang sambayanan at ang kanyang pamilya. Amen? Kaya nasabi ni Josue that as for me and my house, we will serve the Lord. Maliban sa Diyos, wala silang ibang pwedeng paglingkuran. Amen? Kaya dapat maging life verse ng bawat pamilya, yung sinabi ni Josue, as for me and my house, we will serve the Lord. Yun yung pinakamasaya sa buong pamilya. Yung siya ay naglilingkod, yung sila ay naglilingkod sa Diyos ng sama-sama. Kaya, kagaya ng sinabi ko, di ba? Bagamat ang ating bansa ay tinagurian na Kristiyanong bansa, pero dahil sabi ko nga, yung tao, alam lang nila na may Diyos. Yung tao, alam nila na ang lumikha sa tao ay ang Diyos. Yes, tama. Ang Diyos ang lumikha sa tao. Pero hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Are you getting it? Are you getting it? Ang Diyos ang lumikha sa tao, subalit hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Anong sabi doon? Di ba? Kayo'y sa inyong amang dyablo. Ibig sabihin, yung tao na walang personal na kaugnayan kay Kristo, he's not the Son of God. They're not the children of God. Sino lang yung itinuturing ng Diyos na anak niya? Yung tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Sa ganung kaparaanan, binibigyan ng Diyos ng karapatan ang bawat isang tao na kikilala at tatanggap sa kanyang anak na si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Doon pa lang papasok, doon pa lang magkakaroon ng kaganapan bilang anak ng Diyos ang isang tao kapag siya'y kumilala kay Kristo. Amen. Amen. Kaya nga yung mga baguhan, di ba? Nagkakaroon tayo ng prayer of acceptance na kung saan tinatanggap nila through prayer ang Panginoong Yesus sa pamamagitan ng panalangin, ng pagtanggap. Amen? Amen? Are you getting it? Kaya napakahalaga. Kaya mga tatay, mga nanay, dapat mag-stand tayo na ikaw, ako, tayo at ang ating sambahayan ay kay Yahweh lamang maglilingkod. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Kaya sabi doon, hindi lang yung pagpapakain, pagpapaaral, yung dapat na pangunahin natin na ginagawa sa ating mga anak. Kalinsabay nung dalawang mahalagang bagay na yon, yung sila ay maturuan natin na kumilala at sumunod sa aluyuntunin ng Diyos. Ito yung pinakamahalaga sa buhay nila. Amen? Amen? Kasi bakit? Church, tandaan po natin, sa buhay ng tao, may nakapagitan na kamatayan. Amen. Hindi naman sinabi na ang formation ng kamatayan ay yung magulang muna ang mamamatay kasunod yung mga anak. Dahil may pagkakataon, yung anak muna ang namamatay bago yung magulang. Amen. Ibig sabihin, as long na tayo ay binibiyayaan ng Diyos na mabuhay, lalo na tayo mga magulang, it's about time na yung ating mga anak ay turuan natin na ilapit, lumapit, at sumunod sa salita ng Diyos. Ano kadalasan na sasabi ng mga magulang sa kanyang mga anak na pinag-aaral? Bakit kinakailangan siya mag-aral na mabuti? Bakit kinakailangan siya makapagtapos sa kanyang pag-aaral? Dahil ano siya sabi ng mga magulang, ito lamang ang tanging may pamamana ko sa iyo. Am I right?
alam natin na mahalaga na pwedeng iwanan, ipamana sa ating mga anak. Subalit ang isang mahalaga na pwede natin ipamana sa ating mga anak ay yung pananampalataya. Are you getting it? Yung pananampalataya. Dahil hindi basihan 100% not guaranteed na yung lahat na magtatapos sa matataas na kurso ay magtatagumpay sa kanilang buhay. Are you getting it? Hindi lahat ng nakatapos sa pag-aaral ay matagumpay na sinasabi. Amen. Maraming mga kinilalang matagumpay, hindi naman nakatapos ng pag-aaral. Dahil hindi yan yung batayan ng Biblia. Hindi batayan ng salita ng Diyos yung bagay na yan. Dahil sa 28:11 ng Jeremiah, ang ganda ng sinasaad, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and the future." Hindi tinignan doon at tinatanong kung ano yung naabot at natapos mo. Dahil maliwanag na kung susunod ka sa alituntunin ni Kristo, kung susunod ka sa kalooban ng Diyos, magtatagumpay ka. Palakpakan natin ng Panginoon. Amen? Amen? Kaya nga, kami mag-asawa, lagi namin sinasabi sa aming mga anak, si Hannah graduate ng tourism, si Atong graduate ng civil engineering board passer, si JM ay kasalukuyang nasa PATS, si Jem ay incoming first year dito sa BSU. Karapatan nilang mag-aral at obligasyon namin pag-aralin sila. Pero, mas sinasabi namin sa kanila na yung pag-aaral na yan ay dito lang, sa lupa. Na anuman ang kanilang matatapos, dito lang yan sa lupa. Subalit may bagay na dapat tayong ginagawa na higit na mas mahalaga, yung tayo ay maglingkod sa Diyos. Amen? Amen. Kahapon yung gathering ng mga pastor dito, isa sa amin ang pag-usapan. Dahil sabi ko nga, yung ikaw ay maglingkod sa Diyos, this is the highest calling. Amen? Walang may tutumbas, walang may papantay, walang may ihalantulad sa isang taong naglilingkod sa Diyos. That's why the Bible says in the book of Corinthians, your labor in the Lord is not in vain. Amen? Ako yung ulit-ulit kong sinasabi kahit sino yung kausap ko. Kung gagamitin ko yung aking kakayahan, yung kaalaman ko, yung abilidad ko, pag sama-samahin ko man yun, ano man yung narating ko sa aking pagmaministeryo, hindi ko maipupundar ito. Amen? Pag sama-samahin ko man yung aking kakayahan at yung aking kaalaman, hindi ko kayang magpundar kung ano yung naipundar sa akin ng Diyos. Kaya nga kahapon sa gathering ng mga pastor, manghang-mangha ang karamihan sa kanila. Yung tayo ay merong ganitong klaseng simbahan. Parking lot pa lang naman, talagang masisiyahan ka. Amen? Palakpakan natin ng Diyos. Kaya sabi ko talagang nag-manifest sa akin yung pangako ng Diyos na anuman yung pagpagal na ating gagawin para sa Kanya, our labor in the Lord is not in vain. Hindi mawawala ng kabuluhan lahat ng iyong ginagawa at gagawin para sa Diyos. Amen? Yung anak kong engineer, sabi nga ng mami niya, nakagawa ka man ng maraming building, makagawa ka ng maraming tulay, maraming kalsada, pero dito lang sa lupa yan. Pero yung ikaw ay naglilingkod sa Diyos hanggang sa langit na bayan, tataglayin mo yung reward. Palakpakan natin ng Diyos. Amen? Kaya gano'n na lang karubdob yung damdamin ni Josue para hikayatin ang lahat na as for me and my house, we will serve the Lord. Amen? Sino ba namang di nangarap na magulang na magkaroon ng magandang future yung kanyang anak? Sino ba namang magulang yung hindi naghangad na magkaroon ng magandang trabaho yung kanyang anak? Pero may magulang ba na naghangad na makitang naglilingkod yung kanyang anak para sa Diyos? Praise God. Amen? Amen.
Ibang klase po yun. That is the highest calling. Hindi masama na pangarapan nyo yung anak nyo kung ano yung gusto nyo. But what I said is, kung ipapaloob nyo sa pangarap ng Diyos, yung pangarap mo masigit sa inaasahan mo, yung pwedeng marating at mangyari sa buhay ng anak mo. Palakpakan natin ng Panginoon. Amen? Yung pangarap natin as parent, walang katiyakan yun. Pwedeng mangyari, pwedeng hindi. Pero kung sila ay tuturuan natin na sumunod at maglingkod sa Diyos, higit sa pangarap natin, yung pwedeng gawin ng Diyos sa anak natin. Amen? Ako'y matagal nang patay yung aking mga magulang. Pero yung narating ko, hindi na nila alam. Na yung pangarap nila para sa akin, dumating yung pagkakataon sa edad na dapat sana magkaroon ng kaganapan. Yung pangarap ng mga magulang ko para sa akin, hindi nangyari dahil patay na sila. Subalit hindi natapos doon. Dahil nung makakilala ako sa Diyos, ang Diyos ang nagtuloy ng pangarap ng mga magulang ko at hinigitan ng Diyos. Kaya kung ano yung narating ko, pangarap ng Diyos to para sa buhay ko. Palakpakan natin ng Panginoon. Amen? Kaya sa akin lahat ng pangako ng Diyos, garantisado, nangyari. Totoo naman, even my future, hindi ko man alam yung bukas, hindi ko man alam yung aking patutunguhan dahil sumunod lang ako sa kalooban ng Diyos. Narating ko yung lupang pangako sa akin ng Diyos, ang bayan ng Pulilan. Amen? Hindi kalugihan yung maglingkod sa Diyos. And lastly, ang tatlong haligi ng tahanang makadiyos. Ang tatlong haligi ng tahanang makadiyos. Church, families, ito yung mga bagay na mahalaga na dapat nating makita. Amen? Sabi doon, number 1, pananalangin. In the book of Thessalonians, chapter 5, verse 17, ang sabi doon, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen? Napakahalaga nung pananalangin. Napakahalaga nung sama-samang nananalangin bawat pamilya. Individually speaking, ito yung bagay na dapat kasi yung prayer is not occasionally. Amen? Hindi lang pang okasyon yung pananalangin. Sabi dito, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. When we say sa lahat ng pagkakataon, ibig sabihin, talagang lifestyle mo na. Whatever we do, whatever you do, talagang dapat yung pananalangin ay kaakibat. Because prayer is our backbone. Amen? Napakahalaga ng pananalangin. Kaya nga dito sa pananalangin, lagi natin tandaan, yung prayer, hindi lahat ng prayer ay natutugon. Amen? Hindi lahat ng prayer ay natutugon. Madali namang i-identify, madali namang malaman kung paano tutugunin ng Diyos yung ating panalangin. Amen. The Bible says in the book of John, if you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it shall be done for you. Diba? Kung ikaw ay nananatili sa akin at ang salita ko ay nananatili sa iyo, anuman ang iyong maibigan, ito'y ipagkakaloob sa iyo. Are you getting it? Ibig sabihin kung gusto mong matiyak na ang Diyos ay tutugon sa iyong panalangin, maliban na ikaw ay nananatili sa kanyang mga salita. Amen. Amen. Kaya yung word, yung salitang pananatili, napakahalaga. Amen? Dahil yung pagkakataon na ikaw ay malihis, ikaw ay mawala, you don't need to expect anything from God. Amen? Dahil napakalinaw ng instruction, if you abide in me and my words abide in you,
Ask whatever you wish. At gagawin ng Diyos. Amen? Ang Diyos ay tumutugon, hindi sa paraan na gusto natin. Kaya maraming disappointed. Para hindi ka ma-disappoint, unless na yung hinihiling mo ay ilalagay mo ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Maliban na yung ipinapanalangin mo ay naaayon sa kalooban ng Diyos, hindi magdadalawang salita ang Diyos para tugunin ang iyong kahilingan. Kaya napakahalaga nun. Kaya we as a Christian, wag yung pang-okasyon ka lang. Wag kang yung pang-okasyon lang, ay maka-attend, ay hindi muna ako attend, ay saka na ako attend. Kasi napakahalaga yung instruction ng pananatili. Maaaring alam mo lang na ikaw ay nagpapatuloy, pero wala yung pananatili mula sa salita ng Diyos. Amen? Amen? Kaya napakahalaga yung panalangin. Sabi nga, ang pamilyang sama-samang nananalangin ay nagiging matatag. Gawin ninyong ugali na ialay ang bawat araw sa Panginoon. Like what I said, hindi man sa kabuuan, individually speaking, bago ka matulog, pagmulat ng iyong mga mata, at anuman yung ginagawa mo, dapat lifestyle mo na yung pananalangin. Amen? Hindi yun sa nakasanayan ng tao na kapag may peligro, saka lang tumatawag sa Diyos. Amen? Kapag maalwan ang buhay, parang hindi kailangan ang Diyos. Pero kapag nasa sakuna, kapag nasa trahedya, ang Diyos ang tinatawag. Amen? Yung panalangin, hindi ito parang mga accessories, hindi ito parang alahas. Na isusuot mo kung may pupuntahan kang okasyon. Diba? Dapat ang panalangin, ito'y damit na ng isang mananampalataya. Amen. Dapat laging bukas yung ating ugnayan sa Diyos. Kaya nga ang liwanag sa aklat ng Mateo, itinuro sa atin kung paano dapat tayo manalangin. Diba? Anong sabi sa Mateo chapter 6? Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kailangan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa gaya ng nasa langit. Hindi sinabi doon na memorize it. The Bible doesn't say that. Ang sabi doon, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Ano sinasabi sa unang kataga? Nasaan ang Ama? Nasa langit. Ang liwanag. Ama namin, sumasalangit ka. Ipinapaunawa sa mga tao, sa mga mambabasa, kung paano dapat tayo tumawag sa Diyos. Sabi, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Pangalan pa lang ng Diyos, dapat wino-worship na. Amen? Kaya nga, did you notice, every time na tayo nag-praise and worship, bakit maraming, aside sa umaawit, may mga sumisigaw, may mga nagpupuri sa Diyos? Kasi that's what we call worshiping the name of the Lord. Amen? Ang liwanag, there's nothing wrong with that. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sabi doon, yung tinatawagan mo, nasa langit. At sa pangalan pa lang niya, you need to learn how to worship His name. Amen? Kaya pinupuri ka namin aming Diyos, dinadakila ka namin, ibig sabihin sinasamba. Hindi sinabi ng Mateo chapter 6, Ama namin, sumasadingding ka. Kasi doon nakatingin. Hindi yun yung sabi ng Biblia, pero yun yung ginagawa ng tao. Mislead. Are you getting it? Kaya minsan, yung ating dasal, walang tugon. Kasi mislead. Mali. The Bible says, a prayer of a righteous man availeth much. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng isang taong matuwid. Meaning to say, hindi lahat ng dasal nakakarating sa langit. Hindi lahat ng panalangin tinutugon. Hindi lahat ng panalangin pinapakinggan. Una,
Ano yung access mo para ikaw ay pakinggan ng langit? Do you have personal relationship with His Son? Do you have personal relationship with God? Kung wala, how come? Yung bang cellphone na walang load ay may gamit? Sir Ethan, yung cellphone na walang load, anong use? Wala. Meaning to say, yung tao na walang relasyon ng personal kay Jesus, parang cellphone na walang load. Kahit iPhone 17 Pro Max pa yan. Pag walang load yan, walang gamit yan. Amen? At kagaya ng aking tinuran kanina, like what he did, kung ano yung ginawa ni Zaccheo. Hindi lang gusto ni Zaccheo na makita ang Panginoon, dahil ginusto ng Panginoon na makilala siya ni Zaccheo. Church, ang katatayuan, ang kalalagayan ng taong walang pagkilala kay Kristo ay ganito. Who is the President of the Philippines? Church, who is the President of the Philippines? Kayong mga nasa taas, who is the President of the Philippines? Si President Ferdinand Bongbong Marcos. Right? He is the President of our country. But the question is, kilala ka ba ng ating Presidenteng Bongbong? Again, kilala kayo ni Bongbong? Yun ang katatayo at kalalagayan ng taong walang pagkakilala at walang personal na kaugnayan kay Kristo. Bagamat kilala natin ang ating presidente, pero hindi tayo kilala ng ating presidente. Malinaw? Whether we like it or not, yun yung totoo. At yun yung ating katatayuan. Maaaring kilala natin yung ating presidente, pero hindi tayo kilala ng personal na ating presidente. Ganon din ang Diyos. Alam mo na may Diyos, pero hindi ka kilala ng Diyos. Paano ka makikilala ng Diyos? Maliban, nakilalanin mo ng personal bilang Panginoon at tagapagligtas mo si Kristo. Doon pa lang bibigyan ka ng karapatan para maging anak ng Diyos. Amen? Amen? Kaya napakahalaga ng pamilya na sama-sama. Kagaya nga sa tema natin, ang pamilyang itinayo sa salita ng Diyos. Kasi, saan ba itinayo? Yung pamilya na merong ka sa nakatayo. Anong pundasyon yung kinakailangan para matiyak natin na magiging matatag ang ating sambahayan, na anuman ang gawing pag-atake ng kaaway upang magwasak, hindi makakapanaig at hindi pahintulutan ng Diyos. Amen? In John 10:10, the thief comes to steal, to kill, and to destroy. Kaya pumarito dito ang kaaway upang magnakaw, pumatay at magwasak. Kaya yung target ng kaaway, yung bawat pamilya ay sirain. Kaya kung biktima ka ng isang wasak na tahanan, hindi mo kasalanan yon. Amen? Hindi mo kasalanan yon. At dapat mula sa iyo, wakasan mo ang sumpa na yon. That is cursed. Amen? Kaya ang mapapansin ninyo, yung lola at lolo, hiwalay. Yung nanay at tatay niya, hiwalay. Ngayon siya, hiwalay. Kasi ang sumpa sa Biblia, ang bisa ng sumpa up to 4th generation. Kaya nga, ano ang maaaring pumutol sa sumpa? Yung ating personal na pagkilala kay Kristo. Yun ang tatapos at puputol sa sumpa. Curse is like a chain. Yung kwintas nyo, parang ganyan yung sumpa. Tuloy-tuloy. Pwedeng makat, pwedeng maputol yan sa pamagitan ng pakikipag-ugnay mo kay Kristo Jesus. Amen? Amen? Kaya napakasarap na sa pagkakataong ito, lalo na sa mga kabataan. May mga kabataan na masasalubong mo, makakasama mo, na parang okay naman yung kanyang buhay. Pero ligid sa iyong kaalaman, may lungkot na bumabalot
sa batang yan. Dahil siya pala ay biktima ng wasak na tahanan. Kaya doon papasok yung church. Amen? Literally, siraman yung kanilang tahanan, pero ang church ay instrumento ng Diyos para sila'y buuin sa katauhan at pangmamagitan ng bawat isa sa atin. Kaya nga yung pag-ibig di ba? After 10 commandments in the Old Testament, pagdating sa New Testament, 2 na lang yung utos. Una, ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa mo. Secondly, love your neighbor as you love yourself. Amen? Ibigin mo yung kapwa gaya ng pag-ibig mo sa sarili mo. Kaya through that, wasak man sila, pwede makaramdam ng kabuuan because of you. Amen? Yun yung gamit natin. To love one another. Amen. Kaya nga napakahalaga ng pamilya. Kaya nga ang prayer ko, bawat pamilya na nakapailalim sa United New Life in Christ Freedom Church, maging hangarin natin na tayo makaabot ng mas maraming pamilya nakikilala at maglilingkod kay Kristo. Amen? Amen? Kaya palakpakan natin ang Panginoon. I want to grab this opportunity para purihin ng Diyos sa buhay ni Brother Sherwin at Sister Sia. Higit sa ating kaalaman, ang dalawang ito ay nagsasagawa ng pagtuturo sa mga bata. Saan lugar yon sa inyo? Sa lugar nila, nagtuturo sila. Noong una, ilan lang Kahapon, ang dami na. Nagtuturo sila ng mga bata. Ano yung topic nyo kahapon? About what? About Cain and Abel. Diba? Nakakatuwa. Kahit hindi namin alam, pero humahakbang sila para sila'y magamit ng Diyos. That's what we call initiative. Initiative from God. Dapat magkaroon tayo ng kusa. Diba? Hindi natin magawa kasi hindi tayo nakapagpaalam. Diba? Yung mga bagay na alam mong tama, gawin mo na. Diba? For advancing the kingdom of God. Diba? Be an instrument for advancing the kingdom of God. Kaya hindi lang sila pwedeng gumawa nun. Kahit kayo. Kaya nga siguro, itap mo minsan, pag-usapan, dapat mapasyalan, masuportahan yung gawain ng mga bata sa lugar nila dahil extension yan ng ating church. Amen? Palakpakan natin ng Diyos sa buhay ni Brother Sherwin at ni Sister Sia. Kaya purihin ng Diyos, nawa, mas paitingin natin ang usaping pang pamilya. Mga magulang, huwag tayong magsawa. Pasaway man, problema natin, o siya na yung black sheep sa family, huwag tayong manghinawa na sila'y dalhin sa church, itulak sa church. Dahil ang tanging magbabago lang sa buhay ng tao, walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Amen? Tayong lahat tayo tumayo. Alin? Okay. Meron pa akong na-neglect. Ang tatlong haligi ng tanan, dadalo pa lang. Mabuhay. Pwedeng matumba. Lastly, tama, pananalangin, pagpapatawad, at pagmamahalan. Talagang ang kapangyarihan ng lahat ay ang pagmamahalan. Diba? Love covers multitude of sin. Amen? Na kahit pa anong uri, anong klase, anong kasama, pero dahil sa pag-ibig, kaya niyang balutin, kaya niyang takpan ang lahat. Kaya kung meron man dapat umiral at pairalin, walang iba kundi yung pag-ibig.
Amen? Pag-ibig. Kaya napakahalaga na sa ating pinag-uusapan, matutuhan natin yung pagpapatawad, yung pagmamahalan, yung pananalangin, pagpapatawad, at pagmamahalan. Dapat ito yung umiral sa loob ng sambahayan. Without these three, ano yung maaaring meron sa loob ng tahanan? Meron ba nangarap na mga magulang na magkaroon ng magulong tahanan? Ang pinakamasakit, hata at pinakamasaklap sa magulang kapag nakita niya na hindi nagkakasundo yung kanyang mga anak. Tama ba ako, Ama? Ina, tama ba ako? Kasi sila yung oldest dito sa church. Kung meron man kayong hinahangad na masasabi nyo na hanggang sa pumikit ang inyong mga mata ay yung makita nyo na magkakasundo at nagkakaisa yung inyong mga anak. Amen? Kaya talagang ipinapakita sa atin, ine-expose sa atin kung anong tahanan meron tayo. From then, dapat may aksyon, dapat may gawin tayo. Amen po ba? Amen po ba? Kaya nga ibig sabihin, ito yung pagkakataon dahil napatunayan natin na may kapangyarihan at may kakayahan na mag-transform ng isang magulong tahanan ay ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Dapat patuloy tayong umabot ng maraming pamilya nakikilala sa Panginoon. Dahil yung ating naranasan, nakaalwanan, kaginawahan, kasiyahan na puno ng pagmamahalan sa ating tahanan, ito yung dapat maranasan ng mas maraming nakapaligid sa atin. Amen. Kaya purihin po ang Diyos dahil tayong mga magulang, huwag nating hayaan na ang mundong ito ang uhubog sa ating mga anak. Are you getting it? Mga magulang, panawagan sa mga magulang, huwag ninyong hayaan ang mundong humubog sa inyong mga anak. Dalhin nyo sila kay Jesus. Sa araw na ito, gawin nating sentro ang ating mga tahanan ng Panginoon upang anumang bagyo na dumating ang ating pamilya ay hindi matitinag. Palakpakan natin ang Diyos. Always remember this. Ang pangunahing target ng kaaway ay pamilya. Amen? Ang pangunahing target ng kaaway para sirain, wasakin ay ang pamilya. Kaya, ano yung dapat natin gawin? Dapat ang maging sentro ng bawat tahanan, walang iba kundi si Kristo. Dumating man ang anumang kapagsubukan, ito'y hindi matitinag ng anupaman. Amen. Tayo pong yumuko, tayo manalangin. Ama naming Diyos, sa pagkakataong ito kami lubos na nagpapasalamat. Tunay nga, apart from you, Lord, we are nothing. Salamat dahil sa pagkakataon na nahayag ang iyong mga salita, nabubuksan ang aming kamalayan, nagkakaroon kami ng pagkaunawa, nakikita namin, natututuhan namin yung kahalagahan, Panginoon. Nagpapasalamat kami dahil kami kabilang sa isang sambahayan, kabilang sa isang pamilya. Hayaan mo, Panginoon, na ang aming pag-aaral na narinig sa umagang ito, hindi lamang ito mapapakinggan, hindi lang napakinggan, kung hindi ito ay mararanasan ng bawat nakapakinig sa umagang ito. Dahil alam ko, Diyos, nahangad mo na magkaroon ng ang bawat pamilya ng isang masaya at maayos na puno ng pagmamahalan at pag-uunawaan. Kaya anuman ang gawa ng kaaway, Panginoon, tinatapos namin sa mga oras na ito. Anuman ang pangwasak na ginagawa ng kaaway, winawakasan namin sa araw na ito. At welcome namin, Panginoon, ang kaparaanan at kapangyarihan mo upang bumuo at magtayo, magtatag ng isang masaya na punong-puno ng pag-iibigan ng isang tahanan. Kaya salamat, O Diyos, na dalangin namin na maging kagamit-gamit ang bawat pamilya bilang instrumento as a model sa maraming pamilya na walang pagkakilala sa iyo. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat tahanan.
Salamat sa iyo, O Diyos. Sa iyong mga kamay, ibinibigay namin ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. At sa pagkakataong ito, tayo pong lahat ay umupo. At bago natin tawagin, dahil nagkaroon tayo ng water baptism, open mo na. Okay. O bago doon, ating i-welcome yung mga kabataang dumating, mga nasa taas sila eh. Hindi ko nakuha yung mga pangalan nila, pero ilang kayo? 1, 2, 3, 4, ilan? 9. Okay. May 9 na kabataan na dumating. Actually, isa lang naman yung kausap ko dyan. Pero 9 yung kanya, 8 yung kanyang na-invite. Ang Diyos yung magpala sa buhay mo, Angelo. At kasama ng iyong mga kaibigan. Hindi kayo nagkamali ng lugar na pinuntahan. And I do believe this is not the first time. Ito yung simula ng inyong paglapit sa Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay ng mga kabataan ito. Praise God.